Una sa lahat, pagmasdang mabuti ang video na ito sa Valenzuela. Makikita ang paparating na 10-wheeler. Nag-overtake ito sa isang sasakyan. Hanggang sa masagasaan ito ang isang fishbowl vendor na nasa gilid ng kalsada. Ang buong detalye ng disgrasyang yan, abangan. Pangulong Bongbong Marcos ipinagtanggol ang operasyon ng mga pulis Davao para tugisin ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Kapatid host Gretchen Ho, eksklusibong nakapasok kanina sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sheila Go, inamin sa Senado na hindi sila tunay na magkapatid ng sinibak na mayor ng Bamban-Tarlac na si Alice Go. Vice President Sara Duterte nagmatigas sa budget hearing ng Kamara. Hindi sumagot ng matanong tungkol sa confidential funds. Bakit? Yes, Bakit napaka-one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Defense Secretary Gilbert Chodoro tinawag ang China bilang pinakamalaking sumisira sa kapayapaan sa Southeast Asia. Ilang bahagi ng Cagayan de Oro binaha dahil sa biglang buhos ng ulan. At sa Showbiz Tonight, Bini at SB19 parehong wagi ng Voices of Asia Award sa Billboard Korea. Ang inyo pong napapanood ay ang live na kuha ngayong gabi sa tapat ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nananatili pa rin itong bantay sarado sa mga pulis. Sila ang inatasang umaresto sa founder ng KOJC at puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Nananatili rin sa paligid at sa loob ng compound ang mga miyembro ng KOJC. Patuloy na nakabantay ang News 5 sa pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng sitwasyon doon ang aking partner na si Bok Edlingao. Bok, anong update dyan ngayong gabi at ano pang mga importanteng impormasyon ang dapat nating malaman kaugnay sa paghahanap kay Kibuloy? Okay, Bok, kanina nga inilabas yung temporary protection order ng Davao City Regional Trial Court Executive Judge at sinerve dito sa PNP, specifically sa Region 11 at kay PNP Chief. Yun nga lang, pansamantalang nabuhay ng loob ang mga taga-KOJC kasi tingin nila tapos na ang kanilang problema at meron ng temporary protection order, so hindi na raw itutuloy sa kanilang paniniwala yung paghahanap kay Pastor Kibuloy. Pero nagbago lahat yan dahil just a few moments after ilabas yung dalhin dito yung iserve yung temporary protection order, dumating ang mga karagdagang pulis at pumasok po doon sa loob ng KOJC compound. As far as the police is concerned, hindi pa po pinagbabawal ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Ang pinagbabawal lamang ng temporary protection order, ayon sa kanila, yung pagbabarricade ng compound ng KOJC. Anyway po, para sa dagdag detalye dyan, ipapasok po natin si Gary De Leon na kasama natin dito sa Davao City. Gary, anong balita dyan? Anong susunod na hakbang ng mga pulis? Alam mo, Bok, patuloy pa rin yung paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa Kingdom of Jesus Christ. At hanggang hindi pa raw ito nakikita ay patuloy pa rin ang mangyayaring paghahanap. Mahigpit pa rin nakailera ngayong gabi ang mga naka-full battle gear na pulis sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Sa kabila yan ng inilabas na temporary protection order ng Davao RTC Branch 15 kanina para sa KOJC compound. Kanina, mismo ang legal counsel ng religious group na si Attorney Israelito Torion ang nag-atid ng dokumento sa compound.
Nakasaad sa temporary protection order na dapat alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang mga barikada o harang sa compound. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Pero tila iba ang pagkakaintindi ng dalawang panig. Bagay na pinagtalunan ni na Attorney Torion at Police Brigadier General Nicolas Torre III. And proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. Yun ang So sabi ko, therefore, sa amin po, sandali sir. lang, attorney. My turn. Yes, sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Ayon pa sa PNP, hindi nakasad sa TPO na itigil ang pagsisilbi nila ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Kaya mananatili raw ang mga pulis sa paligid ng compound. Tanging barriers o mga harang lang daw para malayang makagalaw ang mga miyembro ng KOJC ang nais ipaalis ng korte. Protection order, never it is mentioned that the police stopped the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. Plano rin ngayon ng PNP na maghain ng motion para linawin ang desisyon ng Davao Court. Samantala, muling nabanggit ng mga pulis na may na-detect na mga heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa KOJC compound gamit ang ground-penetrating radar. We are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has, you connect the dots. Alam niyo na siguro yun. Alam niyo yun. Oh yes, of course. We will not do this unless na very, very convinced kami na nandyan talaga siya. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang nilabag na batas sa pagpapadala ng maraming pulis sa KOJC compound para hanapin si Kibuloy. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. May mensahe rin si PBBM kay Kibuloy at sa mga miyembro ng religious group. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. Alam mo ba, may paglilinaw ang Korte Suprema. Sinasabing protection order na inutos ng RTC ng Davao ay hindi naman daw nagbabawal para magain ng arrest warrant ang mga pulis. Kaya ang PNP magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap sa loob ng KOJC compound kay Pastor Apollo Kibuloy. Kambyo muna tayo sa ibang balita. Inamin ni Sheila Go na hindi niya tunay na kapatid si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Ikinwento niya rin sa Senado kung paano sila tumakas ng Pilipinas sakay ng iba't ibang bangka. Narito ang aking report. Ang umano'y magkapatid na sina dating Bamban Mayor Alice Go at Sheila Leal Go, hindi pala tunay na magkadugo. Si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Inamin ni Sheila sa pagdinig kanina ng Senate Justice Subcommittee na 16 o 17 years old siya nang dumating siya sa Pilipinas noong 2001. Sino ang imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? Sino ang ako dito? Si Daddy. Si, na pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Opo. Hindi raw totoong dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Hindi niya rin daw tunay na ama si Jean Zhongguo na itinuturong ama ni Alice. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay Sago, di ba? Dinala lang daw siya sa Pilipinas ng itinuturing niyang ama para tulungan siya sa negosyo at sinabihan daw si Sheila na ituring niyang kapatid si Alice. Hindi rin daw niya ina si Wen Yilin na itinuturing namang tunay na ina ng sinibak na alkalde. Pero sino po yung tinuturing nyong totoong nanay? Ako po? Yes. O sa China po.
Una nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na Chinese si Sheila Go na may tunay na pangalang Zhang Mier. Hindi man tunay na magkapatid, naging close daw si Sheila kay Alice. Hindi na nga rin daw siya nag-usisa nang umalis sila ng Pilipinas nila Alice at isa pang sinasabing kapatid nilang si Wesley noong unang linggo ng Hulyo. Sabi niya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Di siya sinabi sa akin kung saan punta. Ayon kay Sheila, isang gabi nang may sumundo sa kanilang van mula sa kanilang farm sa Bamban, Tarlac. 5 oras daw silang bumiyahe bago nakarating sa Pantalan na hindi niya raw alam kung saan. Doon daw sila sumakay sa isang maliit na bangka at lumipat sa isang malaking barko na 3 hanggang 4 na araw ang biyahe. Saka sumakay sa isa pang maliit na bangka bago sila nakarating sa Malaysia. Fishing ship ata, hindi ko alam. May nakita kayong mga lambat at mga isda? Yung lake na panghuli na fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia. May palit pa isang ulit. Palit pa uli ng isang barko. Anong description ng isang barko na Yung pinalit? maliit naman na palang kulay Tapos, blue or green. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Tanong ko, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Siempen na. Okay, so at least we know yung Yun lang Chinese po. name na Siempen na. Opo, Chinese name Okay. po. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang binanggit na siyempena ni Sheila ay maaring Sipadan Island sa Simporna, Sabah. Kaya posible raw na sa Sabah sa Malaysia pumasok si Go. Di naman bumenta sa ilang senador ang sinabi ni Sheila na hindi niya alam na hinahanap ng mga otoridad si Alice. you are lying! Una talaga, hindi ko alam. Yung Makinig ka! Makinig ka! Makinig ka! Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluluko mo kami. Hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Kinumpirma naman ni Sheila ang unang report ng Bureau of Immigration na mula Malaysia, pumunta sila sa Singapore at nag-ferry pa Bantam, Indonesia. August 20 raw, humiwalay si Alice sa kanila. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sabi lang niya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Ayon sa Bureau of Immigration, tukoy na nila na nasa Jakarta, Indonesia sa ngayon si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Tuloy daw ang koordinasyon sa pagitan ng immigration ng Indonesia at Pilipinas para sa deportation ng dating alkalde. Siniguro ng BI sa Senado na mapababalik nila sa bansa si Alice Go sa lalong madaling panahon. Ipagpapatuloy pa ang pagdinig kaya mananatiling nakakulong sa Senado si Sheila Go. Balak ding imbitahan si Cassandra Leong na kasama ni Sheila nang maaresto sa Indonesia at nakadetini ngayon sa Kamara. May ideya na raw si Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino ang mga tumulong para makatakas sa bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. There are no sacred cows. Ito ang banta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga taong nasa likod ng pagtakas ng sinibak na Bamban Mayor na si Alice Go. Sa isang ambush interview kanina sa Malacanang, natanong ang Pangulo kung tukoy na ba niya ang mga posibleng kasabwat sa pag-alis ni Go. Sagot ng Pangulo, Very, very good idea. I have a very good idea. From BI, sir? From BI. Yeah. How many are? Ilan sila, sir? Well, that's not we'll see, that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved o marami sila o sindikato ito? That's what we are looking at now. ayon kay PBBM, pinaglihiman siya ng mga taong dapat sana ay nakatutok sa kaso. Matagal na raw palang alam ng Bureau of Immigration na nakatakas si Go noon pang nakaraang buwan, pero hindi man lang daw ito ipinaalam sa kanya. Oh, yes, definitely. So, DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have
all of those who are involved in this, and we will act very quickly. Kasabay naman ng mga pahayag ng Pangulo, humarap naman sa pagdinig ng Senado kanina si Attorney Elmer Galicia. Siya ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Go. Sinabi niya rin noon na personal niyang nakita si Go sa kanyang opisina sa Bulacan noong August 14. Pero kanina, iba na ang sinabi ni Galicia. Attorney Galicia, nakita niyo po, sinasabi niyo, nakita niyo po itong Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. Siguro error nga on my part, pero para po akong nagulat eh. Nagulat po talaga ako na makakaharap ko itong taong ito. Hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klaseng mataas na tao. Ayon sa Department of Justice, dapat manumpa sa harap mismo ng abogado ang nagpapanotaryo. Pero sabi ni Galicia, di na raw niya pinaakyat sa opisina si Alice. Parang nahiya po ako na pababain at paakyatin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Ayon sa Supreme Court, posibleng masuspinde o madisbar si Galicia kung mapatunayang nagsinungaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang ilang tanong ng mga kongresista sa budget ng kanyang opisina na uwi sa pagtatalo. Abogado ng Kingdom of Jesus Christ nagsorry sa pangaharas ng kanilang mga miyembro sa ilang taga-media. At sa pool sa CCTV, fishbowl vendor patay matapos masagasaan ng truck sa Valenzuela. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Congresswoman Franz Castro nang hindi sagutin ng bise ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential fund sa budget hearing ng Kamara sa pondo ng Office of the Vice President. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We in the OVP Sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng kanyang tanggapan, humirit agad ang pangalawang Pangulo. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Pero hindi yan pinagbigyan ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo. Ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. We will proceed to ask questions. Sa 17 kongresistang nagpalista para magtanong, unang umusisa sa budget ng OVP si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dahil kasama naman sa agenda ang comparative budget allocation at utilization rate mula taong 2019 hanggang 2023. Kinuwestiyon ni Castro ang 125 million pesos na confidential fund ng tanggapan ni VP Sara noong 2022. Gayon din ang pinuna ng COA na Notice of Disallowance o irregularidad sa paggasta nito. Kinuwestiyon din niyang umano'y mabagal na paggastos ng OVP sa 2024 budget. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, bumuelta naman ang bise at pinasaringan si Castro. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House of Madam Chair. Ito yung Representatives. sinasabi. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Nasaan? Hindi naman nagpatalo si Castro. Yung tactics na ganyan, na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Sagot dyan ng bise, bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that
somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. To sit and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Dito na sumingit ang kilalang kaalyado ng bise na si dating Pangulo at House Speaker na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na raw dapat pinag-uusapan ang confidential funds. We question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. Pero tinablayan ni Kimbo. I believe we owe it to the people to understand what happened. I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. Tinanong din ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tungkol sa sinulat na libro ng bise na Isang Kaibigan. May ilang maliraw kasi sa pagkakasulat ng libro at hinihingan pa ito ng 10 million pesos na pondo. Dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, it to I the did House of ask a question. I Representatives told to the resource decide the person to proposal tell this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. Tumagal ng higit 5 oras ang deliberasyon pero dahil hindi na sinagot ni VP Sara ang mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa confidential funds, ipinagpaliban ang pagdinig ng budget ng OVP. Sa September 10 ito ipagpapatuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tumaas ang trust at approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos habang buwaba naman ang kay Vice President Sara Duterte base sa bagong survey ng Octa Research. Sa 1,200 tinanong, 71% ang nagsabing tiwala sila kay BBBM ngayong ikalawang bahagi ng taon. Tumaas yan mula sa 69% noong unang quarter. Umakyat din sa 68% ang approve sa trabaho ng Pangulo. Ito ang unang beses na mas mataas ang trust at approval ratings ni PBBM kumpara kay VP Sara sa nakalipas sa 3 taon. Ang trust rating naman ng bise mula sa 68%, buwaba ng 3 puntos ngayong second quarter. 60% naman ang approve sa performance ni VP Sara. Buwaba rin yan mula sa 64%. Ito ang ikalawang sunod na quarter na buwaba ang trust at approval ratings ng bise. Isinagawa ang survey noong June 30 hanggang July 5, kasagsagan ng issue sa POGO sa bansa. Humingi naman ng paumanhin ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ Media kasunod po ng pangaharas ng ilang tagasunod ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Kagaya po ng mga nasa likod natin, kanina pa po tayong sinisigawan at kung ano pinagsasabi. But anyway po, kasama natin na ito po ang report ng ating kasamang si Bril Montalvo. Bril. Yan ang paratang ng mga Kingdom of Jesus Christ members sa mga miyembro ng media na nagko-cover sa labas ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Buwelta dyan ng presidente ng Mindanao Independent Press Council. Nagsisigaw kayo na naipit kayo sa KOJC. Diba? Nagsisigaw kayo tulong sa media. Ngayon at nandito kami, sinisigawan nyo kami ang bayaran. Paliwanag niya sa mga miyembro ng KOJC. Mismong ang abogado ng kanilang religious group na si Attorney Israelito Torion ang nagsabing walang magaganap na pambubuli sa mga media. Attorney Torion, sign the document that you will not bully the members of the media. Kausapin mo sila, sir. Hindi sa amin ang problema. Nasa sakop ninyo po. Maging ang sasakyang ito ng government-owned media outlet na PTV, hindi rin nakaligtas sa pantataboy ng mga KOJC member. Agad namang nagpa-blatter sa Buhangin PNP ang mga biktimang media. They should be liable to their own acts and they should stop threatening, slandering, and intimidating people
because it doesn't speak well of their institution. Kinundi na rin ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang umano'y panghaharas sa media. Ano man ang personal na posisyon at damdamin sa sitwasyon, tungkulin daw ng mga kawani ng media na magmasid, mangalap at magulat ng tama at hindi maging cheerleader ng sinumang personalidad. Kaya hindi raw dapat makaranas ng verbal o physical harassment ang media mula sa KOJC followers. Kahit hindi sila sang-ayon sa mga ulat tungkol sa mga nakabinbing kaso ng kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Humingi naman ng paumanin si Atty. Torion sa inasal ng ilan nilang miyembro. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC. Dala lang po yun ng bugso ng damdamin. Kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news outfit kasi yung angling din kasi ng news medyo iba talaga, no? Medyo bias din talaga sa tingin ko, ha. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Susunod, fishbowl vendor patay matapos masagasaan ng 10-wheeler sa Valenzuela. Ilang lugar sa Cagayan de Oro City binaha. At rumored couple na sina Kaylin Alcantara at Kobe Paras spotted na magkakandong sa viral TikTok video. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang fishbowl vendor matapos masagasaan ng 10-wheeler sa Valenzuela. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Maysan sa Valenzuela City Biyernes ng umaga, makikita ang isang 10-wheeler na nag-overtake sa jeep. Nasa unahan ng truck ang isang tindero ng fishbowl na naglalakad sa tabing kalsada. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa tuluyang nabundol ang fishbowl vendor. Nagpatuloy lang sa pag-andar ang 10-wheeler. Patay ang naturang tindero. Ayon sa pamilya ng biktima, galing daw ang fishbowl vendor sa isang vulcanizing shop para ipaayos ang gulong ng kanyang bisikleta. Ang truck naman, bigla raw nawalan ng preno habang nasa pababang bahagi ng kalsada. Bahagya lang naman ang pagtama niya dun sa jeep. Iniwasan niya yun kasi ang daming pasahero. So, sa pag-iwas niya doon, natamaan niya yung naglalakad, yung ating biktima na may dala-dalang gulong. Sabi ng mga kaanak ng fishbowl vendor, hindi pa rin daw sila makapaniwala sa sinapit ng biktima. Parang nag-block na ako noon. Tanggapin na lang namin. Wala tayong magagawa. Nakakulong ngayon ang driver ng 10-wheeler. Sa panayam niya sa atin, sinabi niyang may naririnig na siyang ingay mula sa truck. 2 beses pa nga raw siyang huminto para tingnan kung meron itong sira. Medyo paakyat po ganun, sa lampas po ng simbahan na maliit sa Maysan, pumikap po ng pasahero yung jeep. Di siyempre huminto po ako. Meron pa pong preno. Okay pa naman po yung preno, ma'am. Pagdating po sa lusong, doon na po bumigay yung preno ko. Yun na talaga siguro ang maingay na sanay sa truck. Wala nang nagawa ang driver ng truck kundi humingi ng paumanhin sa pamilya ng biktima. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Cagayan de Oro City dahil sa biglang buhos ng ulan. Gutter deep ang baha sa mga kalsada. Sinuong ng mga residente at motorista ang baha. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdiriwang ng pista sa lugar. Nauna nang nag-abiso ang Pag-asa na makararanas ng isolated rain showers o localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Doble ingat mga kapatid, itinaas ngayong gabi ng Pag-asa ang orange rainfall warning o banta ng malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Zambales at Rizal. Red warning o mas malakas naman ang nagbabadyang ulan sa Bataan. Epekto yan ng habagat sa Luzon at Visayas. Base sa Metro Weather, magpapatuloy ang pag-ulan bukas ng umaga sa Zambales at Bataan, pati na sa Occidental Mindoro, Cavite, Batangas at Bicol Region. Magiging maulan din sa hapon sa Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera. Posible na ring umulan madaling araw pa lang dito sa Metro Manila, pati na sa buong Palawan. Magiging maulan din ang maghapon sa Western Visayas, habang posible namang makakaranas ng localized thunderstorm sa hapon sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, China ang biggest disruptor o pinakamalaking sumisira sa kapayapaan sa Southeast Asia. Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng mga panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi yan ang kalihim sa harap ng mga delegado mula sa 29 na bansa sa Indo-Pacific region para sa taunang International Military Law and Operations Conference na inorganisa ng Amerika. Kabilang sa pinag-usapan sa forum ang ilang hamong panseguridad sa mundo, gaya ng pagiging agresibo at pagkubkob ng China sa South China Sea. Hinikayat din ni Teodoro ang iba pang mga bansa na kondinahin ang mga iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kahapon, napurnada ang resupply mission ng 2 barko ng Pilipinas sa Escudasol matapos palibutan at harangin ang higit 40 barko ng China Coast Guard. In this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. What is China trying to do? It's trying to break us apart. Bumuelta naman agad ang China sa paratang ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, malinaw ang mata ng mga bansa sa rehiyon. Alam daw nila na ang China ang pinakahuling aakusahan ng paninira sa kapayapaan. Anong bansa raw ba ang patuloy na nagsasagawa ng paglabag at nangahamon sa South China Sea? Anong bansa rin daw ang nagdala ng puwersa mula sa labas ng rehiyon para guluhin ang kapayapaan? Hinimok din ng China ang mga Pilipino na harapin ang ugat ng issue. Itigil na raw natin ang pag-uudyok ng kaguluhan sa rehiyon at ang anilay maling pag-aakusa sa China. Sa Showbiz Tonight, usap-usapan ang viral video ni Kaylin Alcantara na nakakandong sa basketball player at rumored boyfriend niyang si Kobe Paras sa isang karaoke session. Maririnig sa video na kinakantahan ni Kobe si Kaylin ang hinahanap-hanap kita ng River Maya. May pagkakataong inaayos pa ni Kaylin ang buhok ni Kobe. Sinuklian naman ito ng paghalik ni Kobe sa balikat ng aktres. Hindi pa umaamin sina Kobe at Kaylin kung ano ang real score sa kanilang dalawa. Una nang sinabi ni Kobe na more than great friends sila ni Kaylin. Abangan, mga bagong automated counting machine na gagamitin sa 2025 elections, pinatesting ng Comelec. At P-pop icons na SB19 at BINI magpe-perform at paparangalan sa Billboard K-Power 100 sa South Korea. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa ika-4 na araw ng kiskisan dito po sa Davao City, mapapansin po ninyo na medyo humupa na po yung tension dito po sa tapat ng mga compound ng Kingdom of Jesus Christ
dito sa tapat ng highway sa Davao City. Sa likod ko po, makikita niyo yung Jose Marie College, yung law school ni Pastor Kibuloy, at nandiyan din po yung Kibuloy Ministries at yung SMNI compound. Doon po sa bandang kanan, yung King Dome, yung malaking gathering place ng KOJC. Papansin po ninyo, hindi na po ganun karami yung mga nagtitipon-tipon dito po sa harap ng highway, at medyo maluwag na po yung dalawin ng mga sasakyan dito. Anyway po, balita naman kaugnay sa 2025 elections. Malabo na raw palawigin ng COMELEC ang deadline ng voter registration sa September 30. At sinubukan na rin po kanina ang mga gagamiting bagong vote counting machines. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Ipinakita ng COMELEC sa iba't ibang stakeholders kung paano gagana ang mga bagong automated counting machines na gagamitin sa midterm elections. Isa sa mga sumubok ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Bukod sa pag-shade, sinulatan niya rin ang balota. Our marked ballots still counted by the machine. Yes, as long as you don't mark yung security features niya, like the QR code. Now, suppose, a lot of voters will be marking their ballots for purposes of vote buying. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia, wala nga sa feature ng bagong makina na marereject kaagad ang isang balota na may sulat o malalagyan ng ibang marka. Kaya pinag-aaralan daw nila kung paanong masisigurong hindi ito masusulatan ng mga botante. Isasama raw nila ito sa ilalabas na guidelines para sa electoral board members. Hanggang August 31 na lamang ang Register Anywhere program ng COMELEC. Ibig sabihin, balik ulit sa COMELEC offices ang pagpaparehistro. Yun nga lang, mula sa 5.3 million na mga botanteng dini-activate ng ahensya matapos hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan, wala pang 100,000 ang nagpapa-reactivate o nagpaparehistro uli. Malabo na raw na ma-extend pa ang deadline ng voter registration na magtatapos hanggang September 30. Napakahabang panahon na po yan. And therefore, kakapusan niyo po ang COMELEC sa aming timelines kasi kinakailangan po ma-finalize namin ang list of voters para ma-finalize din yung mismo mga presintong ika-cluster, yung mga presinto na i-create. Kasabay nito, patuloy din ang evaluation ng COMELEC sa accreditation ng mga party list bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Mula sa halos 200 nag-apply, nasa 30 pa lamang daw ang naaprubahan. Bago matapos ang buwan ng Agosto, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang listahan ng mga party list groups na makakasama sa 2025 elections. Ang problema, marami daw sa mga nag-a-apply ngayon kung hindi kulang-kulang ang dokumento, hindi naman daw malinaw yung advokasya o kinakatawan. Isa sa mga na-dismiss ang aplikasyon ay ang Health Workers Party List na nagprotesta sa labas ng tanggapan ng COMELEC. Naghain sila ng motion for reconsideration para iapila ang desisyon. Disappointed kami dahil alam namin na compliant kami sa lahat ng requirement. Ang mga nominees ay doktor, nurse, ang mga members ay allied health professional. So talagang health workers na nakakaranas ng mga kahirapan sa ospital. 10 nominees na lamang ang papayagan kada party list para maiwasan daw ang mga biglang pag-atras ng mga nominado at pagpasa ng bagong listahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isang A muna dyan, 18 at Blooms. Nasa South Korea ngayon ang SB19 at BINI para tanggapin ang Billboard Voices of Asia Award sa Billboard K-Power 100. Nakapag-post na nga at groovy together ang dalawang P-pop sensation sa mismong event. Pareho silang Voices of Asia awardees sa launching ng Billboard Korea. Inaasahan ding may pasabog na performance ng SB19 at BINI. Kaya stay tuned lang, 18 at Blooms. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. At live mula po dito sa Davao City, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.